Wala, ang mayroong lumabas po na PSA report lately lamang na ang sinasabi po nitong production natin, itong El Nino time natin, itong first quarter, ay tumaas po yung production natin ng palay despite na bumaba nga yung ating nataniman ng palay. Ano po? Hindi lang yun. Pati yung corn production natin, ang laki ng itinaas, ano po, mga 5.9% kung hindi ako nagkakamali. So, kahapon po ay nasa Gimba kami dito sa ating Harvest Festival. At nakita nga natin, ano, talagang yung isang farmer natin, ang pinakamababang na ani po doon is nasa 12 tons per hectare. So, nagpapakita po talaga na tumaas ang yield ng ating mga farmers. And of course, ito pong ating programa natin na ito ay ang totoo po niyan sa kabuuan, ano po, kasi nagtanong ating Paulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA, ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Pero sinasabi po namin din noon pa na itong mga tail end area ng ating mga irrigation facilities, yung mga alam na namin na hindi mapatubigan, ay pinagtanim na namin ng high value crops katulad nga ng corn. Linawin ko lang po kung gaano kataas yung itanaas ng production ng palay. You mentioned sa corn, it's 5.9%. Sa palay, gaano po kataas? Mahigit pong 1.1% po, ayon doon sa report po ng PSA. Where specifically are these areas? You mentioned Gimba, Nueva Ecija. Kasi just recently, we also visited San Miguel, Bulacan, and some other areas na talagang pinakita nila sa amin kung gaano katuyong-tuyo yung kanilang mga lupa. So, baka naka-concentrate lang to certain areas and not a lot of farmers are really experiencing the help from the government, sir? Well, gaya po na nasabi ko, ma'am, ano po, yung sa aming data, sa kabuuan po, buong Pilipinas na, ang hindi natin na-irrigate talaga ay yung nasa 1%. So, hindi naman sa ang iniisip ko lang po minsan, lagi pong naire-report yung 1% na ito, pero hindi naman naire-report yung 99% na aming napapatubigan. Ano po. So, minsan ito nga yung cost ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Kasi nga, ang totoo, tumaas nga yung output natin. Pero of course, pag yung takot kasi ng ating mga akala nila bumaba yung ating talagang output, ano po. Ang worry ng ating mga farmers, nakausap ko kahapon, pag ganito ng ganito, baka lalong may rason tayo ngayon na mag-import ng mas maraming bigas at ito talaga ang magpababa sa kita nila. So, thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.